Sa loob ng maraming siglo, ang karagatan ay naging saksi sa mga kababalaghan na mas malawak pa sa ating imahinasyon. Maraming barko ang naglayag dala ang kanilang mga tripulante, pangarap at kargamento, ngunit hindi na muling nakabalik. Ang ilan sa kanila ay natagpuang walang laman, tahimik, at tila inabandona ng walang dahilan. May mga kwento ng barko na tila huminto ang oras, nakahain pa ang pagkain, mga ilaw na patay sindi, pero ni isang tao'y walang natagpuan. Ang mga tripulante naglaho ng parang pula. Isa sa pinakatanyag na kaso ng misteryo, ito ay ang Cas2. Noong 2007, isang katamaran mula sa Australia ang natagpuan sa dagat. Kumpleto ang gamit, walang sira, at nakalutang. Ngunit ang tatlong tripulante nito, misteryosong nawala. Ano ang posibleng dahilan ng pagkawala ng crew ng Cas2? Bakit sa tingin mo ay walang nakitang anumang senyales ng gulo o sakuna sa barko? May mga supernatural ba na paliwanag sa pagkawala ng mga tripulante? At paano kung ikaw mismo ang nasa lugar nila? Ano kaya ang gagawin mo? Sa huli, ano ang iyong opinyon tungkol sa samut-saring teorya tungkol sa pagkawala ng mga sakay ng Cas2? Ito ang mga tanong na magdadala sa atin sa kailaliman ng misteryo. Kaya samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ng mga kwentong totoo ang pinagmulan, mahiwaga ang nilalaman, at minsan mas totoo pa sa inaakala. Noong Abril 15, 2007, tatlong lalaki mula sa Perth, Western Australia ang naglayag sakay ng isang katamaran. Si Derek Baiten, 56 anyos kasama ang magkapatid na sina Peter Tansted, 69, at James Tansted, 63. Ang kanilang sasakyan, Cas2. Isang 9.8 metrong katamaran na binili ni Baiten sa Airlie Beach, Queensland, sa halagang mahigit £60,000. Pinangalanan niya itong Cas mula sa kanyang asawa. Hindi ito marakyang barko, pero bago at matibay. Plano nila itong gamitin sa matagal na paglalakbay mula Queensland, paikot sa hilagang baybayin ng Australia, hanggang makarating sa kanilang tahanan sa Perth. Para kay Baiten, isang katuparan ng matagal na pangarap ang pagbiling ito, ang maranasan ang buhay dagat kasama ang mga kaibigan. Sa unang araw, maganda ang panahon. Maliwanag ang langit, kalmado ang dagat, at puno ng sigla ang tatlo. Ang lahat ay tila perpekto para sa isang mahabang paglalakbay. Ngunit 3 araw matapos silang umalis, Abril 18, 2007 natagpuan ang Cas2 na palutang-lutang malapit sa Great Barrier Reef. Isang katamarang walang sakay, parang iniwan sa gitna ng paglalaya. Bukas ang laptop. Umaandar ang makina. May nakahaing pagkain sa mesa. Kumpleto ang gamit at mga life jacket. Ngunit ni isa man sa tatlong tripulante, walang bakas kung saan sila napunta. Mabilis kumalat ang balita. Tinawag itong modernong Mary Celeste, isang barkong multo sa dagat. Maraming teorya ang lumitaw, posibleng pandaraya sa insurance, pag-atake mula sa smugglers o pirata, o isang biglaang insidente na hindi maipaliwanag. Ngunit bakit walang nakitang palatandaan ng kaguluhan o anumang sakuna sa loob ng bangka? Ipinahiwatig ng mga eksperto, posibleng nawala sila sa paraang biglaan, walang oras para mag-iwan ng senyales. Wala ring bakas ng karahasan na nagpalakas sa paniniwalang hindi sila inatake. Ang ilang haka-haka ay tila may lohika. Una ay ang pandaraya sa insurance, dahil bago ang bangka at mahal ang halaga, may mga nagsabi na baka sinadyang iwan ang yacht upang mag-claim ng insurance. Ngunit, walang ebidensya na sinadyang isagawa ito, at hindi rin lumutang ang tatlong tripulante. Pangalawa ay ang pag-atake ng smugglers o pirata. Dahil kilala ang ruta bilang daanan ng iligal na kalakalan, may nagpalagay na baka sinalakay ang Cas2. Ngunit kung ganoon, bakit nanatiling maayos at buo ang lahat ng gamit? Walang palatandaan ng gulo o sapilitang pagkawala.
Pangatlo ay ang rogue wave o biglaang alon, isa ring posibilidad ang tinamaan sila ng higanteng alon na agad nagpatumba sa kanila sa dagat. Ang kakaiba lamang, walang pinsala sa yati, kaya't hindi matibay ang teoryang ito. Ang huling teorya ay ang supernatural, at para sa ilan, hindi mayaalis ang takot at imahinasyon. Baka raw may kakaibang puwersa sa dagat, isang misteryong lampas sa siyensya ang dahilan ng pagkawala. Sa huli, nagbigay ng opisyal na ulat ang coroner. Ayon sa kanilang pagsusuri, isang aksidente ang tunay na nangyari. Habang nag-aayos ng fishing line na naipit sa propeller, isa sa magkapatid ang nahulog sa dagat. Sinubukan siyang sagipin ng kapatid, ngunit siya man ay nalunod. At sa pagtatangka ng kapitan na ibalik ang bangka o iligtas ang dalawa, natangay rin siya ng alon. Lahat sila nawala sa gitna ng malakas na agos. Wala ni isa sa kanila ang bihasang lumangoy. Sa ilang minuto lamang tuluyan silang nilahmo ng dagat. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang kanilang mga katawan. At bagamat malinaw ang konklusyon ng investigasyon, nananatili pa rin ang mga tanong. Bakit tila napakaayos ng iniwang yati? At bakit parang walang bakas ng anumang kaguluhan? Ang Kahas 2, isang kwento ng pangarap, trahedya, at misteryo ng karagatan. Kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan, sa gitna ng malawak na dagat, malakas ang alon, at unti-unting nawawala ang iyong mga kasamahan, ano kaya ang iyong gagawin? At sa huli, sa dami ng teorya tungkol sa pagkawala ng mga tripulante ng Kahas 2, ang katotohanan ay nananatiling kasing lalim ng dagat na kanilang tinahak. Sa huli, ang Kahas 2 ay nananatiling paalala na ang karagatan ay hindi lamang daan ng paglalakbay, kundi isang mahiwagang lugar na kayang magtago ng mga sikreto, kahit sa modernong panahon. Isang barkong walang sakay, isang misteryo na walang ganap na kasagutan. At marahil, ang pinakamalalim na misteryo ay hindi ang pagkawala ng mga tripulante, kundi ang tanong kung paano natin haharapin ang dagat, ang puwersang kayang magbigay ng pangarap, ngunit kayang bumawi ng lahat sa isang iglap. Maraming salamat sa inyong panonood, mga mitolohista. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ng mga kwentong totoo ang pinagmulan, mahiwaga ang nilalaman at minsan, mas totoo pa sa inaakala.